Ang dugong nananalaytay sa ugat mo ay nagmula sa lahi ng mga aswang. Ikaw na lamang natitira sa aking angkan. Karen, alam mo yan. Maliban sa akin ay ikaw na lamang at ang iyong mga anak. Wala tayong pagpipilian. Yun ang tradisyon. Bakit ako? Lola, ayaw ko. Kung gusto mo ay iyong mga anak. Hindi, wag. Pabigla at galit na sagot ni Karen. Wala nang oras. Kailangan ay ngayon na. Hirap na ako. Gusto ko nang matapos ito. Hindi. Ayaw ko. Pusikit ang karimlan ng gabi. Nagtatago ang buwan sa likuran ng makapal na mga ulap. Sa isang ilang na puok, may mga taong nagsisigawan, galit, nagtutunguyayaw. Marami sila. Babae at lalaki. Karamihan sa kanila ay may hawak na sulo upang magsilbing tanglaw sa kadiliman ng gabi patungo sa isang lugar. Sa gitna ng parang, doon sila tumigil at nagkumpul-kumpul. Hindi lubos na maunawaan ni Karen ang mga pangyayaring nagaganap. Biglaan iyon. Napakabilis. Sa edad niyang 14, ang lahat ng mga kasalukuyang nangyayari ay pawang mga katanungan sa mura niyang isipan. Sa bawat sigaw, sa kanyang naririnig buhat sa malayong kinatatayuan nila, ang tanging naiintindihan niya ay, sunugin! Patayin! Patulak na ibinagsak sa lupa ng mga may buhat rito ang isang lalaki at isang babae. Parehong nakagapos. Nanulupaypay na ang dalawa sa pagod at hirap at sa sakit ng katawan dahil sa parusang tinamo. Parehong sugatan ang dalawa. Tuguan halos ang buo nilang katawan. Mababakas sa kanilang mukha ang sindak at takot. Pilit man nilang iwinawaksi mula sa kanilang isipan ang lahat ng nagaganap at takdang magaganap pa. Patuloy na nagdudumilat sa kanilang harapan ang katotohanan ito na ang kanilang wakas. Ito na ang huling takda ng kanilang buhay. Maawa kayo sa amin. Ang palahaw ng babae. Nanginginig ito sa takot. Humihingi ito ng awa. Subalit pawang mga bingi, galit at tila mga hayok ang lahat ng mga taong nakapalibot dito. Walang puwang ang awa na ipinagsusumamo nito. Walang ekspresyong mababanaag sa muka ng kasama nitong lalaki. Para bang alam nitong ganito ang kahahantungan nilang mag-asawa na sa malaot madali ay magaganap sa kanila ang ganitong karumal-dumal na pangyayari. Tanggap nito ang lahat ng mangyayari, maging ang nakaambang na kamatayan. Muli ay kinaladkad ng mga tao ang dalawang patungo sa isang punong patay na napapalibutan ng mga siit at mga tuyong dahon. Pinagtulungan ng mga ito na itali ang dalawa roon ng makatalikod. Patuloy sa pagsusumamo at pagmamakaawa ang babae. Tahimik lang ang lalaki na paminsan-minsan ay nanlalaban ngunit walang magawa sa dami ng taong nagtutulong-tulong upang igapos sila. Binigyang daan ng mga tao ang isang lalaking may bitbit na lata. Isinaboy nito ang laman niyong gaas sa paligid ng punong kinagagapusan ng mag-asawa. Matapos ay inabutan ito ng isang sulok. Masusi nitong tinitigan ang dalawang nakagapos. Kitang-kita ang sindak sa mukha ng mga ito, ang pagmamakaawa, ang kawalang pag-asa. Marahang inilibot ng lalaking may dalang sulok ang paningin nito sa buong paligid. Iba't ibang reaksyon buhat sa mga taong nakapaligid ang nakita nito. Karamihan ay mga galit. May ilang naaawa, may natatakot. May ilang may ngiti ng tagumpay.
Subalit alam ng lalaki na sa kaibuturan ng kanilang puso at pagkatao, lahat sila ay nagkakaisa sa hangarin. Ang patayin ang dalawang nakagapos. Idinikit nito ang hawak na sulok sa tuyong dahon ng mga sanga. Agad iyong nagliyab at naglalagablab. Agad na lumaki ang apoy. Patuloy sa pagpalahaw ang babae. Nagpipipilit namang makawala ang lalaki. Naglayuan ang mga tao upang hindi madarang sa apoy. Buhat sa hindi kalayo ang kanilang kinalalagyan, ay doon sinaksihan ng mag-abuela ang pagkasunog ng dalawa. Kitang-kita ni Karen buhat sa kubling lugar, sa di kalayuan na kinatatayuan nila ang lahat ng nagaganap. Dinig na dinig niya ang bawat palahaw at pagmamakaawa ng kanyang ina, ang pagsusumikap ng kanyang ama na makawala, ang paghihirap ng dalawa. Dinig niya ang kalunos-lunos na mga sigaw, ang naglalagablab na apoy, ang sigawan ng mga tao. Ang mga huling sigaw ng paghihirap ng kanyang mga magulang, ang sumunod na katahimikan, ang kadiliman. Wala na halos makita ang luhaang mga mata ni Karen. Iyon lang ang kanyang magagawa, ang umiyak ng umiyak. Gusto niyang sumigaw ng buong lakas. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ipagpabatuhin ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang pagkakakalmutin at pagsisipain ang mga taong iyon. Gusto niyang lapitan at tulungan ang mga magulang niyang nilalamon ng apoy. Nais niyang tanungin ang mga naroon kung bakit nila ginaganito ang kanyang mga magulang. Nais niyang magmakaawa, ngunit hindi niya magawa. Siya man ay hapong-hapo na sa kakapiglas upang makawala sa mahigpit na yakap na kanyang abuela. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at takip ng isa nitong palad ang kanyang bibig upang hindi siya makasigaw. Hindi siya makapalag, hindi siya makakawala. Malakas na palahaw at pagbubunyi ng mga tao ang narinig ni Karen. Hindi na rin iyon nagtagal. Patuloy ang pagliliyab ng apoy. Ilang sandali pa, nagsisialisa na ang mga tao. Papalayo ng papalayo sa luhaang mga mata ni Karen, hanggang mawala na ang lahat ng mga iyon sa paningin nilang mag-abuela. Buong akala ni Karen ay lalapitan nila ang mga labi ng kanyang mga magulang, ngunit sa buong pagtataka ng bata ay pakaladkad siyang hinilang ng kanyang abuela papalayo sa lugar na iyon, ni hindi nila nilapitan upang tingnan man lamang ang labi ng dalawa. Anak ng lola niya ang tatay niya. Mga anak nito ang mga nasawi. Bakit? Mga katanungang nagsasalitan sa murang isipan ni Karen. Habang patuloy nilang tinutugpa ng abuela niya ang daan sa ilalim ng pusikit na karimlan, hawak siya sa kamay ng matanda. Ramdam na ramdam niya ang lakas nito. Napakalakas. Papalayo sila. Palayo ng palayo. Mabilis ang kanyang paghinga. Sakmal siya ng labis na sindak at takot. Butil-butil ang pawis sa buo niyang katawan. Pasumandaling tumigil si Karen sa kanyang mabilis na pagtakbo. Lumingon siya sa kanyang pinanggagalingan, sabay hawi sa mahaba niyang buhok na halos ay tumatakip na sa buo niyang mukha. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga paang walang sapin. Hindi katulad noon. Noong siya ay bata pa. Kaya niyang tahakin kahit madawag at masukal na bukirin. Iba na ngayon. Ibang-iba. Wala siyang maaninaw dahil napakadilim ng buong paligid. Nagtatayugan ng mga gusali sa kapaligiran at napakadilim ng iskinitang kinaroroonan niya. Alam ni Karen na kailangan niyang mabilis na tumakbo. Kailangan niyang makalayo sa lugar na iyon. Kailangan niyang matakasan ang mga humahabol sa kanya. Kailangan niyang makaligtas, alang-alang sa kanyang pamilya, sa kanyang panganay na anak na si Joy, at sa bunso nilang anak na si Brielle, at sa minamahal niyang asawang si Paulo.
Hindi niya alam kung anong direksyon ang tinutungo niya. Subalit hindi na iyon mahalaga para kay Karen. Ang mahalaga at ang kailangan niya ay ang makalayo. Buhat ng saglit na pagpapahinga ay panibagong lakas ang sumakanya. Mabilis siyang tumakbong muli sa hindi niya mawaring direksyon. Bahala na. Basta't ang kailangan lamang ay makalayo siya mula sa lugar na pinanggagalingan, ay muli niyang nauulinigan ang mga kakaibang hunihan, mga yabag at ang pagaspas ng mga pakpak. Mas tinulinan niya ang pagtakbo. Hindi na niya iniinda ang sakit ng kanyang mga paa. Ang pagod, manhid na siya sa mga iyon. Putikan ang suot niyang robang pantulog. Basang-basa na siya sa pawis. Baliwala na sa kanyang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay makarating siya sa isang ligtas na lugar. Doon sa kanilang tahanan, sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Diyos ko po, nasaan na kaya sila? Sambit niya sa sarili. Ngunit habang binibilisan niya ang pagtakbo, ay papalapit naman ng papalapit ang mga yabag at kakaibang mga huni buhat sa kanyang likuran. Papalakas ng papalakas, palapit ng palapit. Bigla, mula sa kanyang likuran ay nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng mga pakpak na mabilis na dumarating. Nang sa pakiramdam ni Karen, ay kisap mata na lamang ang distansya niya sa pinanggagalingan ng tunog at anyong dadagitin na siya nang bigla siyang pasubasog na dumapa sa daang tinatakbuhan niya. Damang-dama niya ang malakas na hangin na likha ng mga pakpak na dumaan sa ibabaw niya. Lumagpas ang mga iyon, ngunit alam ni Karen na babalikan siya. Nahintakutan siyang muli dahil malapit na ang mga huni ng mga yabag sa kanya. Nakita niyang matuling lumalapit ang nag-aapoy na mga mata na iba-iba ang sukat. Marami. Malapit na sila. Muling binirahan ng matuling takbo ni Karen upang makalayo siya sa pook na iyon. Malayo na rin ang kanyang natatakbo bago pa niyan namamalayang dead end ang lugar na kanyang napupuntahan nang mabungara ng isang mataas na pader. Nalito siya at nagpapalingalinga. Tinangka niyang bumalik, ngunit malapit na ang mga yabag at mga huning humahabol sa kanya. Pumihit siya at tinangkang akyatin ang mataas na pader. Napasigaw siya sa gulat at takot nang maaninaw niyang naroon at nakaupo na sa ibabaw ng pader ang isang uri ng halimaw na may kakaibang itsura at mga pakpak. Muli siyang pumihit patalikod. Ngunit nandoon na rin sa daraanan niya ang iba't ibang uri ng mga halimaw na nakaharang sa harapan niya. Napapalibutan siya. Wala na siyang mapupuntahan. Sukol na siya. Pasalikop silang lumalapit sa kanya. Gimbal na gimbal si Karen. Wala siyang pagpipilian. Iisa lang ang kanyang pwedeng gawin. Buong takot siyang sumigaw. Karen! Sigaw ni Paulo habang mariing niyuyugyog ang asawa upang magising. Ngunit patuloy pa rin sa malakas na pagsigaw ng babae. Isang sampal buhat kay Paulo ang nanumbalik sa kamalayan ni Karen. Bigla siyang tumahimik. Nanginginig siya. Yakap siya ng kanyang asawa. Maliwanag ang paligid. Nasa kama silang dalawa sa loob ng kwarto nila. Wala ni anumang bakas ng nakakatakot. Napasubsob siya sa dibdib ng kanyang asawa. What's happening to you? You've been having bad dreams every night. Is there something bothering you, honey? Tanong ni Paulo. No, nothing, honey. I need to take a bath. Nakangiti niyang tugon. Bumukas ang pinto ng silid nila at patakbong lumapit ang batang si Brielle sa mag-asawa. Ang panganay nilang anak na si Joy naman ay tahimik na nakatingin sa kanila buhat sa nakabukas na pintuan ng kanilang silid habang kalong ang alaga nitong aso. Mom, I heard you scream again. Ani Brielle sa ina at naglalambing na yumakap sa kanya. It was nothing, darling.
Your dad just showed me a mouse. Pabirong tugon ni Karen sa anak kasabay ng pagtingin sa ibabang bahagi ng katawan ni Paulo na kasalukuyang nakasuot ng pajama. Napangiti ang asawang agad na nasakyan ang sinabi niya. Dinampot ni Paulo ang unan sabay hampas niyon kay Karen na natawa ng malakas. Nalito si Brielle sa inaasal ng dalawa. We're just that mouse, Daddy. Is it a big mouse? Umiling na tumayo si Paulo. Okay, Brielle, anito sabay linga kay Joy sa labas ng pintuan. Joy, go back to your rooms. Your school bus will pick you up early today, remember? It's just Sunday today. Reklamo ng bunso. Never mind, just go back to bed. Diin ni Paulo. Mabagal at tumalikod si Joy at tinungo ang silid nito. Nagmamaktol na sumunod na rin si Brielle. Natatawang sinundan sila ng tanaw ni Karen at Paulo. Mahimbing nang natutulog si Paulo ay gising pa rin si Karen. Tama siya, aniya sa sarili. Totoong may bumabagabak sa kanyang kalooban. Totoong mayroon siyang isipin na hindi niya kayang ipagtapat kay Paulo. Mahigit 1 linggo ng sunod-sunod na gabi na nakararanas siya ng masamang panaginip at pangitain. Hindi siya makatulog ng maayos at kita na sa mukha niya ang pagod. Nangangalumata na siya. Ang dinadahilan niya ay ang kanyang trabaho bilang isang nurse, pero alam niyang ang dahilan. May kung anong makirot na damdamin ang dagling rumaragasa sa kanyang katauhan, sagad sa kalamnan. Diretso hanggang kaluluwa ang sanhi ng kanyang isiping iyon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang kalamnan. Gusto niyang kausapin sa paghinga, subalit mabilis niyang ipinagsawalang bahala ang isiping iyon. Tinanggal niya ang takot sa kanyang sarili. Nagpakatatag siya. Ayaw niya iyong isipin o kahit bigyang pansin man lamang. Wala. Lahat ng iyon ay wala. Ang pilit na sambit ni Karen sa kanyang sarili. Friday ng umaga, mag-isa si Karen sa bahay. Nasa eskwelahan ang kanyang 2 anak at naka-duty naman si Paulo ng mga oras na iyon bilang isang pulis. Naglilinis at nag-aayos siya ng kanilang salas nang kumiriring ang doorbell sa labas. Tinungo niya ang pintuan, lumabas doon at dinako ang gate nila. Telegram for Mrs. Shimmers. Bungad agad ng lalaki sa labas. Hawak ang isang sobre. Inabot ni Karen ang telegram. Thank you. Umalis na ang delivery man. Tiningnan niya kung kaninong galing iyon. Agad siyang pinaninginigan ng laman at ginitawan ng malamig na pawis nang mabasa kung saan at kung kanino galing ang telegrama. Namutla siya. Mabilis siyang pumasok ng kabahayan. Isinara niya ang pintuan, inilak niya. Iyon, pangambang baka may makakakita sa kanya. Galing sa Pilipinas ang telegrama. Pangalawa na ang telegramang hawak niya ngayon, ngunit hindi tulad ng nauna niya. Binasa, lakas loob niyang binuksan ang telegramang hawak. May kung anong malamig na hangin ang umihip sa kanya, sanhi upang makaramdam siya ng ginaw habang binabasa ang telegrama. At tulad ng naunang telegrama ay muli niya itong pinagpupunit at sinunog sa kalan. Ayaw niyang may makakitang kahit sinuman sa mga mensaheng natanggap niya buhat sa Pilipinas. Lalong-lalo na ang kanyang mga anak. Lalong-lalo na si Paulo. Maagang umuwi si Paulo ng hapong iyon. Masayang sinalubong si Karen ang asawa. Ginawaran niya ito ng halik. Gumanti ito at masuyo silang naghalika na para bagong kasal sila. Maligayang-maligaya siya sa piling ng kabiyak. Bigla, umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng kabahayan nila. Lumakas ng lumakas hanggang sa matalsikan ng mga kasangkapan nila sa kabahayan. Hindi makahuma at hindi malaman ng mag-asawa ang kanilang gagawin. Kumapit ng mahigpit si Karen sa isang bahagi ng kabahayan upang hindi siya matangay ng hangin. Si Paulo naman ay nakayukong naninimbang sa may salas upang hindi ito mabuwal at tangayin ng hangin.
Kakatuwang ang salas lamang na kinaroroonan nilang mag-asawang sentro ng napakalakas na hangin. Sinikap ni Paulo na isaayos ang mga kasangkapan, subalit malakas ang hangin. Hindi nito maapuhap ang mga kagamitan na patuloy na sinisiklot ng malakas na hangin. Buhat sa kinatatayuan ni Karen ay kitang-kita niya nang umangat ng kusa ang lampshade sa kinapapatungan nito at parang may sariling isip na lumutang sa hangin papalapit kay Paulo na ang tangka ay hampasin ito sa ulo mula sa likuran. "Wag!" Ang malakas na sigaw ni Karen, sabay palahaw ng iyak. Sukat doon, unti-unting humina ang malakas na hangin at nagbagsakan ng mga kagamitang nakalutang sa ere. Isang kisap mata lamang at animoy walang nangyari sa loob ng bahay kung di lang nagkalat ang mga basag na kasangkapan. Takang-taka si Paulo sa pangyayari. Nanatiling tahimik si Karen.